Ito ang inyong lingkod na nagbabalik upang magbigay ng mga balitang walang bias at pawang katotohanan lamang. Ito ang Bayang Pinas. Ang isyung ito ay naging usap-usapan sa buong bansa at iba't ibang social media platforms. Isang nakakagulat na pahayag ang ginawa ni Senadora Amy sa publiko kamakailan kung saan isiniwalat niya ang isang matagal ng lihim ng kanilang pamilya na hindi pa naibubunyag sa publiko. Ang revelasyon ay may kinalaman sa kanilang pamilya, partikular na kay Pangulong Kuting. Ayon sa senador, matagal na nilang kinikimkim ang isang impormasyon na ngayon lamang niya na piling ipahayag bagamat hindi detalyado ang eksaktong nilalaman ng naturang pahayag. Ipinahiwatig na ito ay may malaking implikasyon hindi lamang sa kanilang pamilya kundi pati na rin sa estado ng politika sa bansa. Marami ang nag-aabang kung paano ito makakapekto sa administrasyon ng kanyang kapatid na si Pangulong Kuting. Ang kanyang pahayag ay lumikha ng matinding alingas-ngas sa publiko, lalo na't kilala ang pamilya Kuting sa kanilang makulay na kontrobersyal na kasaysayan sa politika ng Pilipinas. Habang inaabangan ng publiko ang susunod na mga hakbang mula sa kampo ng Pangulo at kung ano ang magiging tugon nila sa mga pahayag ni Senadora Amy, nananatiling palaisipan pa rin ang tunay na likas ng sekreto ng kanyang tinutukoy. Sa ngayon, patuloy ang pagsubaybay ng media at ng sambayanan sa magiging mga susunod na pahayag ng senadora at kung ano ang magiging epekto nito sa politika at sa mismong kanyang pamilya. Para nga sa kabuang detalye ay panoorin ang buong video at salamat na rin sa ating mga solid viewers dyan sa walang sawang pagsuporta. Kung bago naman sa ating channel ay syempre huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell at piliin ang all upang laging maging updated sa mga balitang bago, totoo at walang bias dito sa channel ng bayan, ang Bayang Pinas. At huwag din kakalimutang i-like at i-share ang ating video. Siyempre mas gusto kong cordial yung sagutan. But we also have to take Plastikan, into gano'n. context that Gusto niya yung sagutan, plastikan, gano'n. this is both legislative and political. And there are attacks against the Vice President regardless saan nanggagaling. So, a little bit of latitude dahil we want kakampi man o kalaban to feel welcome. But I agree with Senator Risa naman na, how do we make it more cordial, no? So, Madam Vice President, may I ask just one question? Actually, two eh. Ang hirap kasi gusto nyo yung maging sagutan dyan sa hearing na yan, cordial, kumbaga yung friendly, malumanay, o kung ano pa man yan. Pero hindi ko kasi pwedeng mangyari yun na Senator Alan Peter Cayetano. Una sa lahat, pagka itong si Senator Risa Hontiveros, wala akong humpay ang pagbanat sa mga Duterte. Kaya pagka itong si Risa Hontiveros, pinuri niya si VP Sara at nakipagplastikan siya, malaki yung problema yon. Kasi makikita ho ang kawalangyaan ng senadora na yan. Kung susunod ho sila diyan sa sinasabi niyo, dapat ang magiging sagutan, palitan diyan sa mga ganyang klaseng hearing, cordial. Tapos na ho tayo diyan sa mga ganyang klaseng politika. Ngayon ho, dapat kung anong nasa utak mo, sabihin mo. Walang kaplastikan, di kagaya nung ibang mga senador diyan, di ba? Mga walang utang na loob ho yan. One, nag-lunch na po ba kayo? Naku po, And wala naman nakakatawa doon. Yes, Senator Cayetano, nag-lunch na po ako. And I'm very cordial yes, when it ma'am. comes to international diplomatic relations. Gusto niyo i-discuss natin No, yung West Philippine Sea. yes. But hindi kasi ako plastic na tao. No, I Yun ang kaibahan ni Vice President Sara Duterte dito kay Risa Hontiveros at dito kay Alan Peter Cayetano. Itong si VP Sara ho, kaya ho niya kayong kumprontahin ng harapan. Hindi ho niya padadaan sa social media. Hindi ho yung tipong kagaya ng ginagawa nitong mga tambaluslos, gumagamit pa sila ng mga aso at tuta nila dyan sa House of Representatives para banatan itong si VP Sara. Itong si VP Sara ho, kaya ho niya kayong harapin sa mga ganyang klaseng discussion, no? Hindi basta walang plastikan kayo. Karamihan ho kasi sa mga senador diyan napaka-plastic. Yun ang hirap ho agree with you, diyan. ma'am. That's why nga sinasabi ko po na hindi lang to legislative, political din.
That's why you should be given the latitude to answer in the way that you feel it could be properly answered, di ba? So the other, kaya ko lang tinanong kung nag-lunch kayo kasi in the first 2 years, I know that you got a very warm welcome sa Senate. So I'm hoping sa budget hearing it doesn't change, no? I remember ang daming pumunta sa lunch noon. So my question lang ma'am is Malaman ho yung sinabi na yun ni ano. Itong si Cayetano. Bakit ba ngayon wala? Anak ng towa. Isa ho yan sa mga, kumbaga, hindi pinabayaan ni dating Pangulo Rodrigo Duterte noong nagdaang administrasyon, yang si Alan Peter Cayetano. Pero base sa tono ng kanyang pananalita, parang inaano niya na lang ho tinutuyaan na lang niya itong si Vice President Sara Duterte. Nakakaloko ho talaga. what can we do for the Office of the Vice President? Meron bang ni-request sa DBM na wala sa budget niyo so that we can consider it at the proper time? No, we are already okay with the approved budget from the Department of Budget. The approved proposed budget in the NEP from the Department of Budget and Management, and we leave it up to members of Congress to decide on the budget. Thank you. Thank you, Madam Chair. Thank you to the Office of the Vice President. Well, it's Ayun na nga mga kababayan, yun ho ang naging palitan nitong si Vice President Sara Duterte at nitong si Alan Peter Cayetano. Dito naman ho sa bahagi ng video natin na to, pakinggan naman ho natin yung tanong ng mga mainstream media dito kay Vice President Sara Duterte. Parang sobrang unfair ho nang nangyayari ngayon sa social media, diyan sa mga mainstream media na yan. Talagang lahat ho ng mga binitawan dito sa interview na to ni VP Sara, tinwist ho lahat. Wala ho silang tinira. Lahat ho ng anggulo na ipinablish ng mga pahayagan, yung mga diyan sa FB, diyan sa mga website nila, puro banat ho kay Vice President Sara Duterte. Yung spin ho nila, hindi man nila pinapahaginan yung binabanatan ni VP Sara, which is yung administration. Ang spin ho nila kung paano nila pagmumukaing masama yung mga sinabi nitong si Vice President Sara Duterte, which is mali. Dapat, kung ano yung mga sinabi ni VP Sara, kailangan nilang tanungin yung mga pinapatungkulan niya dito sa naging interview niya na to. Pakinggan ho natin mga kababayan. Based on facts, no? Kasi sabi ko nga, kinote ko kanina, no, yung speech ni Senator Risa Ontiveros. Ulitin ko lang para sa inyo kasi baka malayo sa microphone kanina. Nakalagay doon, alam ko po na ang daming kalat ni Duterte. Na hirap tayong linisin. Ang kadiliman noong panahon niya ay talaga namang nanunuot sa ating lipunan. Parang mansa na napakahirap tanggalin. At habang ang anak niya ay may kapangyarihan pa, hindi magiging madali ang ating laban. While VP Sara is in power, the threat of a full-blown Duterte comeback is still a very real and present danger. For one, they are supported by one major superpower, China. So nakikita ninyo na meron na siyang bias. Ngayon, kanina sa budget, sinasabi niya na, this is a duplication. Sinasabi ko naman, hindi naman tayo pwedeng humindi sa mga taong lumalapit sa aming opisina Kasi opisina ng gobyerno yan. Pwede bang magsabi ang gobyerno na, ay nako, hindi kita pwedeng tulungan. May oath ako. Anong sinabi ko doon? To do justice by every man. So ibig sabihin, hanggang sa makakaya ng opisina, ng Office of the Vice President, ay magbibigay kami ng tulong. Depende kung ano yung tulong na hinihingi ng tao. Yan yung example ng politicization ng budget. Yung mga ganyan. Pinag-uusapan nila, kahit na i-deny nila, pinag-uusapan ng members of the House of Representatives. Kasi meron pa naman kaming mga kaibigan dyan sa loob na hindi lang nagsasalita dahil takot daw sila. So sinasabi nila, it's openly discussed yung impeachment. Naku, hindi ko alam sa kanila. Basta kami, inaantay lang namin ang kanilang gagawin dahil expected na yon
na gagawin nila. Kasi ano ba ang gusto nilang gawin? Gusto nilang pabagsakin ang Correct. pamilya Duterte sa Tama. politika. At hindi lang siguro politika, sa personal din. Dahil sinama nga nila yung asawa ko, 'di ba? He's a private individual, pero sinama nila sa harassment nila. Example lang kung ano yung, kumbaga, playbook. Doon kay President Rodrigo Duterte, nakikita nyo, di ba, merong quad committee ng House of Representatives na iniimbestigahan yung kanyang mga desisyon noong siya ay Pangulo pa. Tapos meron tayong ICC na complaint against sa kanya. Tapos merong plunder cases na final against President Duterte. Tapos doon tayo papunta sa akin. Hinahabol-habol nila yung confidential funds. In fact, nung sinabi ko to express goodwill, sabi ko, at saka para hindi na tayo magkagulo, o sige na, we'll shoot blind sa projects namin. Huwag na natin gamitan ng confidential funds. Pwede pa rin naman yan, pero mas mahirap. Kasi you cannot purchase information. You cannot give rewards. Hindi mo mamahahanap kung ano yung tinatarget mo sa security issues and peace and order. Tapos, etong impeachment na pinag-uusapan nila. Tapos narinig nyo, di ba? Anong play ni Castro? Ang sabi niya, kukunin namin lahat ng mga papeles sa loob ng COA. Saan ka naman nakahanap? Talaga kung pinapatrabaho nitong si Tambaloslos, dyan sa mga aso niya dyan sa House of Representatives, itong si Vice President Sara Duterte. Imagine, itong si Franz Castro, ganun ho kalakas ang loob niya na kukunin lahat ng dokumento sa COA para silang mag-audit dito kay VP Sara. Ang tindi. Ng constitutional body, constitutional commission. At ang House of Representatives, uutusan niya ang isang independent commission na ibigay mo yan lahat sa akin. Ano, sila ang mag-audit? Hindi pa nga tapos yung audit. Pero alam na natin, nahahabulin nila dyan ang paninira nila sa akin. Tapos, pumunta tayo doon sa aking kapatid at sa aking asawa. Pinailan nila ng drug smuggling cases. Based on name dropping, based on chismis, based on hearsay. So nakikita ninyo yung gusto nilang mangyari. They want to project the family as corrupt, as criminals, as walang kwentang mga tao, kundi para sa pansarili lang nila. And bakit ba? Bakit? And all because, sinabi ko na dati, we are a threat to the perpetuation in power of people na interesado maging, sabihin na natin Prime Minister, kung matuloy yung niluluto nilang tsa-tsa, o President. Malamang sa malamang ho, yung si Dan Fernandez, yung si Robert H. Barbers, at yung iba pang nagpapabibo ngayon dyan sa House of Representatives, meron na ho silang deal dyan kay Tambaloslos na kung sakaling maging Prime Minister siya o maging Presidente siya, hindi sila makakalimutan nito. Kaya yung pagpapakabibo ho nila, yung pagbanat nila sa mga Duterte, gumawa pa ho ng quad committee para banatan lang ho itong si dating Pangulo Rodrigo Duterte. Ibang klase ho talaga. Hindi maluto Ano yung to? tsa-tsa nila. Depende ma'am sa tanong nila. Kung kaloko naman yung tanong nila, di ba dapat kaloko din yung sagot mo? Kung maayos naman yung tanong, maayos din naman yung sagot ko. Nakita niyo naman kanina, nung nagtanong na si Senator Grace Poe, sinagot ko ng maayos. Sa amin po kasi, we put line. Hindi po kami nagkikriss-cross ng problema namin. Tulad po ng sinabi ko sa amin mag-asawa, kung issue niya yon, ang drug smuggling, siya lang ang magsasalita, siya ang mag-aasikaso. Yung issue ko sa confidential funds na tinitira, sa COA na hinahabol, sa impeachment na pinag-uusapan, sa akin din yon. Ganun din kami ni Pangulong Duterte. We have different set of lawyers for ICC. So iba yung nagtatrabaho para sa kanya, iba yung kinukonsulta ko para sa akin.
Hindi. Ah, hindi. I'm not at all bothered. I am bothered na gusto nila i-frustrate ang pinili ng mga tao na maging vice president, all because of power and politics. Pero kung ako lang, ulitin ko lang ha, unang-una, hindi ko gusto tumakbong president. Di ba nga, kaya nung tinanong ako ng magkapatid na Marcos, ni BBM at ni Ayun ho. Senator Aimee, Mm. kung tatakbo ako, diretso kong sinabi, January of 2021, sabi ko sa inyong lahat, hindi ako tatakbong Pangulo. Totoo yun. Tapos, January 2021, tinanong ho siya kung tatakbo siya ng pagkapangulo. Ngayon talagang pinanindigan niya na hindi siya tatakbo ng pagkapangulo. Kaya nakakita ng opening etong si Marcos Jr. Kaya talagang di ba tinanong siya noon kung meron ba siyang balak umatras. Iniisip na Dikoy lang siya pero si VP Sara talaga magiging presidente. Pero taasan hong sinabi nitong si Marcos Jr. na hindi ho talaga siya atras ng pagka-presidente. Ganun pala. Ano pa lang, January 2021, meron na palang usapan itong mga Duterte at itong Marcos na to. hindi ako tatakbong vice president. Kasi hindi naman napag-usapan yon before the deadline of filing of candidacy. Hindi napag-usapan ang pagiging vice presidente. Kaya tumakbo akong mayor. Kasi ano bang pangarap ko sa buhay? Maka 3 consecutive terms na mayor ng Davao City. Yun yung pangarap ko. Tapos, pagkatapos ng filing of candidacy, lumapit na sa akin yung magkapatid na Marcos. Sabi nila, hindi kami mananalo Naku po. kung hindi mo tutulungan kami sa Mindanao at sa Visayas. Grabe, napakawalang napakawalang utang na loob. Alam ho nila talaga na hindi sila mananalo. Hindi ho sila mananalo kasi nung mga panahon na yon, itong si Senator Christopher Bongo pinatakbo siya nitong si Tatay Diggs. No, ang pagkakaalam natin Dikoy lang din itong si Senator Christopher Bongo at ang talagang tatakbo itong si VP Sara, kumbaga substitute, di ba? Kaso hindi ho nangyari. Hindi ho pinilit ni VP Sara yung Pangulo. Talagang nag-Vice President siya kay Marcos Jr. Kaya yun na nga ho. Ngayon itong si... Wala na, tapos na. Ano pang magagawa natin? So, kailangan na lang ho natin i-address yung mga issue ngayon. No, yung hindi na kahit na magsisiyan pa tayo, kahit na sabihin pa natin hindi ka kasi nagpresidente. Wala na rin yung kwenta. At kung ayaw naman talaga ng aling maging presidente, nasabi niya na dun sa mga magkapatid, baka isipin siguro wala siyang palabra de honor, di ba? Kaya ang ginawa ho niya talagang pinanindigan niya na hindi siya tatakbo ng pagka-presidente. So sa kanila, okay, sige, dahil maraming big ticket projects si Pangulong Duterte sa Davao City, sa Mindanao at sa ibang lugar pa ng ating bansa na gusto nating mapatuloy. Kaya nga, di ba, tumakbo kami on the platform of unity and continuity na hindi natin nakikita ngayon na saan na yung mga big ticket projects. Wala na lahat. Naku po. Unappropriated. So, pagpaalisin nila ako dito or impeach nila ako, hindi kawalan sa akin ang posisyon na Vice President. In the first place, hindi ko naman gusto tumakbong presidente. Hindi ko gusto tumakbong Vice President. Tumakbo lang ako dahil kailangan mapatuloy yung development project sa Mindanao, sa Visayas, at sa Luzon. At naisip ko at that time, if I am Vice President, patututukan yung mga proyekto na yon na okay, wala na rin lahat ngayon dahil unappropriated na sila lahat. Kakalungkot, no? Of course not. I do not regret running for Vice President kasi imagine ninyo kung ako mayor ngayon at hinahabol-habol nila ako dahil alam nilang pwedeng tumakbo ito sa 2028. Diba? Diba? So, bakit ko nire-regret yan? Hahabulin nila ako. Alam nyo, kahit matanggal nila ako as Vice President, hahabulin nila ako until the day na maupo sila sa 2028.
Malinaw ho yun. Yun ho talaga ang sigurado. Talagang naniniwala tayo sa sinasabi ni VP Sara dyan. Kahit matanggal na siya bilang Vice Presidente, yung issue ng confidential fund, palalakihin ho nila yan. At talagang wawasakin nila yung apelidong Duterte. No? Matanggal, hindi matanggal, ganun din ho ang suma niyan. Pero ang bottom line dito, hindi ho talaga mapagkakatiwalaan itong mga Marcos at Romualdez na to. Mga Araneta, ay ang mga yan, hindi ho mapagkakatiwalaan. Mga tuso ho yan. Mapagbalat kayo ho yung mga tao na yan. Ano? Ngayon na. Alam, mahirap sagutin ang 2028 kasi imagine niyo, pagbaba ko dito, nahulog ako doon sa hagdanan. 'Di ba? Namatay ako bukas. Sayang yung paghahanda ko. Sayang yung paghahanda ko dahil ang layo ng 2028. Naku po, tamba. Hinay-hinay ka lang sa paghahanda. Ibang klase ho talaga. Bumanat ito si Bibi sa... Oy, tamba, hinay-hinay ka sa paghahanda. Baka biglang mahulog ka sa hagdan. Dapat magplano for 2028 sa 2027 at fourth quarter ng 2026. Wala akong planong ganyan. Yes, ma'am. Wala naman kaming, ano ba sinabi nila, huwag kami matakot. Hindi kami takot. Hindi kami takot. Sumasagot lang kami sa kanilang mga atake sa amin. At gusto lang namin ipresenta sa taong bayan ang isang perspective na ginaganito kami dahil we are a threat politically and for power. Kuha nyo na ho mga kababayan. Nakuha nyo na ho ba? From now on, yun ho yung ano natin, yung ating kumbaga ikakalat sa ating mga kapamilya. Ang kadahilanan kung bakit talaga winawarak itong mga Duterte na to dahil natitreten yung mga nag-aaring-uri ngayon mga panahon na to na pagka dumating yung punto na magkaroon ng eleksyon hindi ho sila makaporma sa mga Duterte na to. Sa bagay, no, kahit ano pang mangyari, hindi pa rin makakalimutan ng sambayan ng Pilipino yung trabahong ginawa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya pinipilit ho nilang bahiran ng kung ano-anong paninira yung mga naging programa na nagdaang administrasyon para kung sakaling ma-bring up ito sa mga susunod na eleksyon, yung war on drugs, yung napakarami ho yung mga magagandang proyekto na umpisa ni Tatay Digong. Ngayon, binabahiran ho nila para pagka ilinabas yung mga argumentong ganun, meron ho silang ibabalik. No? Kagaya na lamang dyan sa mga tinatalakay nila dyan sa Quad Committee. Do I regret helping? Do you want to answer that question? Or alam mo ba ang sagot? Senator Amy? Senator Amy Marcos? Magkaibigan naman kami. Kasi ganito yun, sabi ko nga kanina Inisip ko na yan Sinabi ko kanina Kung hindi man ako tumakbong Vice President, Mayor ako, hahabulin pa rin ako Hindi nga natin alam kung sinong mananalo nun Kung hindi ako tumakbong Vice President, hindi siya ang President. So likely yung isa ang President. Lalo na yun. Kita nyo nga doon, di ba? No. Daw ang